Hello there, ka-nails mode. Okay. Goods ba lahat? In this video, gagawa tayo. Tutorial ito for gold chrome powder po na naka-embossed. Okay. I choose color black para sa base ng color natin ngayon. Depende naman sa'yo and sa client mo kung anong gusto niyang base ng gel. Sa akin ay choose black para litaw na litaw yung emboss ng chrome natin. Okay. In this chrome, kailangan talaga natin itong Bowly. May ibang mga brands, pero ako, prepare ko Bowly Russian Matte Coat. Yes, medyo pricey. Medyo pricey si Bowly. Depende sa'yo kung anong basa mo sa kanya. Okay, medyo pricey siya, pero mas maraming gumagamit nito. Na brand na to. Pwede kami mag-check kung ano yung mga ibang brand. Okay, ako ito prepare ko. Kaya apply lang natin siya sa ating base. Okay? Depende sa'yo kung sa tingin mo tama na. Okay. Ang apply natin. Pero papantayin mo. Makikita mo naman yan eh. Papantayin mo side by side yung paglagay ng ating bole. Okay. Pag sa tingin mo ng okay na or kulang pa, sige, pwedeng dagdagan. Pag okay na, pwede mo na siyang isalang ng 60 seconds sa iyong UV light. Okay? Salang na natin to sa ating UV light for 60 seconds. Okay lang naman sa mobra, nasa sa'yo yun. Basta ako, 60 seconds. Usually naman talaga 60 seconds. Salang natin ito sa ating UV light. Okay, itong gamit kong UV Doyada. Before yung gamit ko lang, yung mura lang eh. Yung Sun X5. Ano ganun. Mas medyo pricey lang na konti itong Doyada. Okay, finish na. Ito na yung result. Ka-nails mode. Makikita mo naman. Pantay na pantay yung pagka-matte coat niya. Yan. Maganda talaga si Bowly. Okay, after nyan, okay, ang kailangan natin ay ang ating either semi-solid gel, itong magic mirror ng Monja. Nasa iyon. Or ito naman na ating Model Ones na builder gel. Depende sa'yo. Ako, for this time, syempre, dito muna ako sa ating builder gel. Trip ko lang. Nasa sa'yo yun. Yung iba, semi-solid gel. Ginagamit nila. Gusto ko kasi, yung consistency niya. Medyo pricey to. Model Ones. Medyo pricey siya. Depende sa'yo, may mga mura naman. Like yung Monja na square na white yung kanyang lagay. And then, kailangan natin ng brush. Dapat malinis yung brush. Be sure na i-clean muna natin siya para hindi talaga yung flow niya. Doon lang sa one part lang ng brush ng ating builder gel. Okay. Open natin tong builder gel. Papakita ko sa inyo yung consistency niya. Medyo siya, malakit na siya sa kamay ko kasi na-open ko na to before. Nagamit ko na siya before. Kaya dahan-dahan lang ako. Actually, yung in-open ko siya, maganda yung pagka-open ko talaga sa kanya. Ganito yung consistency niya. Mas maganda na pag nag-open tayo ng mga builder gel or gel in a bottle, ay kasi natin yung pagka-open na masasara natin siya na maayos. Kasi nga, before, meron ako nito, hindi ko siya maganda yung pagka-open or pag kino-close ko siya, may tumatagos pa. Ang lagkit niya talaga.
nagkalat siya sa loob ng lagayan ko ng mga gel. Grabe yung pagpunas-punas ko. Ito yung consistency niya. Hindi siya runny. Hindi runny. Ito ang builder gel. Kaya siya yung trip ko. Ilagay ngayon. Okay. Nag-cut ako dito ng video. May tumawag. Kaya medyo nagkalat-kalat tuloy sa brush ko. Yan. Nakita mo naman. Kasi sabi ko lang na dapat linis yung ating brush. May tumawag kasi, sorry. Okay, yan. Maglalagay na tayo ngayon sa ating base. Okay, nasa ako ng design mo. Itong aking simple lang, syempre muna. Para mas madali nyo makita. Medyo hindi ko na siya yung totally maipon yung pagka-emboss niya kasi nga nagkalat na dito sa ating brush. Nasa sa'yo naman. Ganyan na yung pagkalagay ko. Kasi nga sample lang naman to. Wala pa naman tayo sa kamay ni client. Pero pag nasa kamay ka na ni client, be sure kung ano yung trip niya, yung sinunod mo. Tatlong line lang ilalagay ko. Mas embossed dito sa pangatlo kasi nga dinagdigan ko. Nasa iyo naman, pwede mo dagdagan yung brush mo para mas embossed. Lagyan pa natin dito sa may bandang gitna. Ayan. Okay. Depende sa'yo. Ganito yung paglagay ko. Actually, hindi ito perfect for sample lang to. Hindi siya totally perfect for me para naman. Ito yung ginagamit kong UV. Medyo mahina lang to. Nasa yun naman. Pero kung malakas na UV yung gagamitin mo, like pag nagdidikit tayo ng ating mga nail extension, medyo malakas yun. Init nun, diba? Pati itong malaking UV. So, saglit lang. Siguro mga 3 to 5 seconds lang talaga. Ganun. Depende sa kapal nung ating embossed. Ito naman, ang ating gold chrome. Okay, ito, actually, nasa ilang months na tong chrome powder ko. Oo, syempre, hindi naman siya nasisira. Maalaga naman tayo. Kailangan mo ng sponge. Pero yung iba, syempre, ginagamit nila, kamay lang nila. Aking sponge. Okay, pag kamay mo yan, tap-tap mo lang, unti lang, tapos tap-tap mo lang din dun sa design mo. Okay, akin sponge talaga kasi para mas makita ko. Kasi pag kamay, iba hindi masyadong kita yung sa design mo. Actually, medyo basa pa nga tong aking jelly. Yung aking emboss. Kasi guys, pag sumobra ka sa patuyo, hindi na kumakapit yung chrome powder. Kaya dapat alalay ka lang din. Pag kulang, pwede mo naman ibalik, isa lang. Diba? Pero usually, 5 seconds lang, ganyan. Diba? Tap-tap mo na lang yung gold chrome dyan. And then, sa akin slight lang. Yung light lang yung weight ng kamay mo. Para yung pinaka-embossed mo, yung malalagyan mo ng gold chrome. Although meron na tayong matte coat, yun yung yun yung use niya. Syempre yung mga excess na gold chrome is masaswipe mo lang siya doon. Yes. Nasa iyo kung dadagdagan mo pa. Akin ito kasi nakukulangan pa ako ng gold chrome kaya dagdag ako ng dagdag. Ayan. Tsaka medyo basa pa yung cure ko dun sa aking builder gel kasi makapal yung nilagay ko na builder gel. Okay. Pwede ko naman ibalik yan pag trip ko, ganyan. Medyo makalat siya, no?
Yung gold chrome. Dito, kailangan mo na ng brush. Yan. So, swipe mo lang yan. Pagpagan mo. After nan, pag okay na talaga yung design mo, apply glue gel and then top coat. Okay?